Magandang hapon mga kabisdak. Nako, pag-usapan po natin itong sinasabi ni Atty. Ferdinand Topacio na pwedeng ma-cited in contempt itong si Kiko at Bam. Pero para sa akin, hindi lang dapat si Kiko at si Bam Dapat lahat ng mga senador na kumukontra dito sa desisyon ng Korte Suprema, lalo na po dito si Hunty Bayros, kumukontra din po yan. Siya ang gumagawa ng resolution po na dapat di umano'y ipagpatuloy ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte sa kabila na hong ibinasura na ng Korte Suprema na ayon nga po sa Korte ay immediate executory po ito. At ito rin, Vice President Inday Sara, ako, dinumog po ng maraming supporters sa Kabisayaan. Ipapalabas po natin itong video, kontrary naman po dito sa ipinalabas na survey ng Okta ni Bongbong, itong Okta na to. Pero bago ang lahat, pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa pagsuporta sa Berada Aguila. Pakinggan po muna natin si Atty. Ferdinand Topacio. Talaga bang ma-cited in contempt itong si Kiko at Bam? Pakinggan po natin mga kabistak, narito ako. Man po tayo sa mga iba pang mga pumupuna at hindi sumasang-ayon po, no? Parang ang sabi nga ni Senate President Chis Escudero, merong isang 1987 na constitution framer na nagsabi na hindi para sa Senado ang pag-determine kung ang ito ba ay constitutional o hindi constitutional, kundi ang Korte Suprema. Mismo. Na ngayon po na nagdeklara na ang Korte Suprema po na unconstitutional yung proseso ng pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara, hindi rin siya sumasang-ayon. Ano po ang nakikita niyo po dyan, Attorney? Yun nga po ang ikinatataka ko sa ibang tao. Alam niyo po, klarong-klaro naman na under Section 1 of Article 8 ng ating Konstitusyon, mayroon pong kapangyarihan ang Korte Suprema. In fact, hindi po ito optional. Nakalagay po doon, the Constitution uses the word, it is the duty, obligasyon po, katungkulan ng Korte Suprema na magdeklara kung meron nag-question ng isang kilos o action of any department of government na ito ay tignan kung ito ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag may grave abuse po, walang jurisdiction ang isang body or tribunal or agency. Tumahan po tayo doon sa sinasabi ng iba. At tulad ni Riz Ontiveros at si Kiko Pangilinan, hindi bali na si Risa sana o si Bam Aquino. Baka hindi nila naunawaan yung nuances ng batas. Pero si Kiko Pangilinan, abogado naman po yan. Oo, abogado yan. Yung sinasabing the Senate is the sole trier of an impeachment case, that is on the assumption na may jurisdiction ang impeachment court. Ngayon, once that jurisdiction is acquired, wala nang pwedeng makialam. Correct. Ito po, sinabi na ng Korte Suprema, hindi kayo nagkaroon ng jurisdiction in the first place. So, what trial are you going to exercise? Meron lang po kasi yun. However, may sinasabi po sila, there are none so blind as those who refuse to see. Walang mas bulag pa doon sa mga taong ayaw makakita. Ayaw nilang makita yon o may nagpapayo sa kanilang legal luminary na di umano na mali naman ang sinasabi. Opo, and Correct, tama ka dyan, Atty. Ferdinand Topacio, no? Itong si Kiko Pangilinan ay abogado rin ito. Dapat alam niya yung due process at kautusan ng Korte Suprema. Exactly. Minsan, hindi po nagkaroon ng jurisdiction ang Senado tungkol sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Kasi kung natatandaan po natin, ibinalik nga po ng Senado Pinilit nga lang po ni Hontiveros na mag-convene ang Senado sa naturang impeachment. Ngayon, pinabalik ko ng majority ng mga senador ang naturang articles of impeachment dahil meron nga pong problema, merong butas
na hindi dapat pwedeng ipagpatuloy yung naturang hearing or complaint dahil lalabag po ito sa saligang batas. At ito na nga po, dinesisyon na po ng Korte Suprema na unconstitutional. Na dapat ito ay immediate executory at dapat ipapatupad agad ito ng mga senador. Tuloy po, Attorney Ferdinand. Kaya nga merong mga biro na tuloy yung mga ibang mga netizen at itong mga critic dito sa mga pangyayaring pagpuna nila sa Supreme Court na kailangan pa pala natin ng Supreme Court para mag-interpret dito po sa Yawan. naging desisyon ng Korte Suprema, Attorney. Opo, hindi na po maaari yun. Kaya nga Supreme Court. From the judgment of the Supreme Court, ang mangyayari po ay parang si Representative Laila de Lima. No appeal. dito na po sa nagsasabi. Walang appeal. Damay si Laila D5 dito. Walang appeal. May appeal daw, kaka-ML, Attorney. Talay Sabi na mas mataas pa yung konstitusyon kumpara dito sa Supreme Court, Attorney. Pero di po ba ang mag-i-interpret kung ito constitutional? Ang Supreme Court din, nakakabahala ito kung... tapos ito pa, Attorney, first time ba ito or bihira lang mangyari na unanimous ang nagiging desisyon ng mga justice? Bihira po. Talagang kasi yan ay 15 mga maestrado. Lahat po yan ay mga dalubhasa. Hindi po maiiwasan sa mga magagaling sa batas na magkaroon po ng kanya-kanyang opinyon. Correct. Ngunit, bibihira po yung nagkakaisa. Walang isang dissenting opinion dyan sa desisyon na yan na nagsasabing tama ang ginawa ng House dito. Yung sinasabi nilang appointee ni Duterte, kaya yan ay majority, ay kung ang batayan lamang pala ay kung sinong nag-appoint, di sana yung in-appoint ni Pangulong Marcos, kabakailan lang, tumanaw na ng utang na loob. Kumontra. At sinabing, ay, tama yung House, pero pati siya, sumama siya sa majority at sinabing mali. Kaya sumasaludo po kami dyan kay Justice Raul Villanueva na pinakita niya ang kanyang independence. At talagang ang sinusunod nitong si Justice Raul Villanueva is ang galing ni Attorney Ferdinand Topacio dito, no. Kasi oo nga naman, sasabihin po ninyo, puro Duterte merong appointee si Bongbong Marcos at yung Dilawan din meron Tapos, unanimous ang decision. Ito siguro yung hindi matanggap ng mga Dilawan, Pulawan. Kasi yung itinuturin nilang, akala nila kakampiho nila, ay bumoto rin po na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Mukhang dito sila nasaktan kasi ang isip nila, appointee dyan ni Bongbong appointee yan ni Pinoy. Pero bakit mukhang kumampi sa mga Duterte kay Vice President Inday Sara Duterte? Ito yung patunay. Sila ay independent, wala po silang kinikilingan, wala po silang pinoprotektahan. At tunay po ang batas ang pinag-uusapan dito. Mantakin mo, unanimous So nasaktan ho sila. Attorney Ferdinand Topacio, kaya ayan, di na alam anong mga ginagawa. Tuloy po natin. Opo, tsaka attorney, kung talagang kasi sinasabi nila na tuta daw ng mga Duterte ang Supreme Court, di po ba humiling din sa Korte Suprema ang kampo mismo ni President Rodrigo Duterte ng TRO nung dinakip siya, tinuli at walang nilabas yung Korte Suprema? Marami pong ginawa po mga petisyon na hindi naman po binigyan ng aksyon. Yan nga po, yung isa, yung TRO. Actually, hindi na po dapat dinidignify yung sinasabi ni Mr. Gadon, datuta ni Duterte. Para hindi naman pong pagkakataon, demonstrable na ang mga mahistrado po dyan ay bumoto in accordance with what they believe to be right, in accordance with their legal learning. Napakarami po. Ako po, never akong nagduda sa Korte Suprema natin. Maaring in-criticize ko ang ating Korte Suprema. Ngunit lagi ko pong ginalang case in point
Mhm. Yung pong Hubert Webb, matagal po namin pinaglaban yon na ma-declare guilty si Hubert Webb. Nanalo po kami sa Regional Trial Court, nanalo kami sa Court of Appeals. Ngunit anong nangyari dun sa Supreme Court? A divided court said that Hubert Webb was not guilty. So tinanong po ko, sabi sa akin, isang kasamahan natin sa Hanap Buhay, si Karen Davila, doon sa kanyang programang Head Start, sabi niya, last question, Attorney Topacio, what do you think? Is Hubert Webb guilty or innocent? Sabi ko, wala nang kabuluhan kung anong iniisip ko na siya ay guilty or not guilty. Ang importante, nagsalita na ang Korte Suprema. As an officer of the court, I have to obey. At since sinabi ng Korte Suprema not guilty, si Hubert Webb ay para sa akin, not guilty siya sapagkat yun ang sinabi ng Supreme Court. Kaya hanggang ngayon po, agamat nakulong po si Hubert Webb dahil sa aming mga actions noong DACC bilang mga abogado ni Lauro Visconde, ay magkaibigan po kami ni Miss Pinky Webb. At wala po siyang poot sa akin sapagkat alam niyang hindi po ito personal. Exactly. Opo. And, Trabaho lang yan eh. Itong decision po ng Korte Suprema Attorney, dapat na itong i-implement? Final na ba ito na i-implement? Immediate sinabi. Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan na naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At pero sapagkat ito is an attempt ay a co-equal department to influence the court. Kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Opo, no? And, teka lang yan po, maliwanag sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio na pwedeng ma-cited in contempt dahil sa resolution, nagsusulong ng resolution. I think Attorney Ferdinand Topacio, hindi lang si Kiko at Bam ang pwedeng ma-cited in contempt dito. Kundi, ayon po kay Hontiveros, suportado daw ng 4. Ika lang ito. Hindi ko pa naayos. Ito, mga kabisdak, 4 na senator sign resolution on how Senate should proceed after Supreme Court ruling on impeachment. So, 4 po na mga senador po ang pumirma daw tungkol sa pagpapatuloy ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara sa kabila ng idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ho ito. Walang jurisdiction ang Senado. Sila na po mismo yung kumontra itong mga senador. Dapat ito may cited in contempt at maparusahan. Dapat itong mga senador, sila yung mangunguna na susunod sa kautusan ng kagalang-galangang kataas-taasan ng Republika ng Pilipinas. Hindi po pwede sila yung unang kukontra. Sumunod kayo. Dahil yan ang kautusan ng korte. Wala na pong ibang mag-interpret ng mga pinapasan ninyong batas diyan sa Senado, Kongreso, kundi yung Supreme Court. Yung mga judges. Sila po yan ang tungkulin nila. Kung sa tingin po nila, ito ay kanilang decision unanimous na dapat ay ibasura at ito ideklarang unconstitutional. Respetuhin po ninyo. At dapat hindi po pwedeng kontrahin po dahil magiging banana republic tayo at walang kwentang bansa ho ito at pagtatawanan po tayo ng taga-ibang bansa at sasabihin, yung mga mambabatas, mga lawmakers sa Pilipinas, hindi na sumusunod sa Supreme Court nila. So ano ang mangyayari sa atin? Di mga hunghang tayo, magiging banana republic. Tuloy natin mga kabisdak. Magdidesisyon ang Senado pa ba ukol dito or hahayaan na lang or may formality na gagawin ang Senado ukol dito? Sinabi na po ni Senate President na hindi na kailangan mag-convene yung impeachment court. Correct. Sapagkat kung magbobotohan pa ang Senado, kung susundin o hindi, ibig sabihin kayang i-overrule ng Senado ang
Supreme Court. Hindi po nararapat yun. Kaya tama po maganda po ang nagiging mga hakbangin ni Senate President Chis Escudero tungkol sa bagay na ito. He is averting a constitutional crisis sa kanyang mga desisyon at saludo po tayo kay Senate President Chis Escudero. Nararapat po lamang na siya bilang Senate President adherence to judicial processes and the rule of law. Buti na lang hindi nanalo si Senator Soto sapagkat siya yung Senate President. taong gustong i-disregard ang utos ng Korte Suprema. Ay anong klaseng liderato ang Senado kung ang isang presidente mo ay gustong paliwalain ang mga desisyon ng Korte Suprema? Gulo po, hinahanap natin yan. Correct, tama ka dyan, Attorney Ferdinand Topacio. Isa rin po yan sa ikinagalit at ikinadismaya ng mga Dilawan, Pulawan, Pinklawan. Dahil ang pag-aakala nila, itong si Chis Escudero ay kakampi nila, yung pala ay talagang nanindigan si Escudero sa batas kung ano po yung utos ng Supreme Court sinusunod. Hindi na po sila mag-convene itong impeachment court. Ang pag-uusapan na lang ng Senado, magpinal na lang po, ibabasura na lang nila ito at susunod po sila sa kautusan ng Korte Suprema. Itong si Tito Soto, talagang iskol-bukol talaga ho ito. Puti na lang, hindi nanalo. Tuloy lang natin konti, mga kabisdak. Opo, and ang sabi naman ng Kamara, sila po ay aapila. Isa pa. Pwede pa ba ito since mayroon nang sinabi doon ang Korte Suprema na immediately na dapat na ipatupad agad? Executory. Wala Execute. naman pong makapagpipigil sa kanila na sila ay maghain ng motion for reconsideration, ngunit I do not see how na they can overturn a unanimous decision. Unanimous, yun ang mabigat dyan Opo, at alam naman natin... At, Supreme Court, there is no appeal except to God. Opo, alam naman natin, attorney, na budget season na rin ang upcoming, no? Talagang atat sila na gusto nilang maituloy ito. Marami pang mga dapat din na imbestigahan, lalo na dyan sa Kamara, lalo na yung nabanggit ni Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, yung issue po doon sa flood control projects na bilyong-bilyong, daang-daang bilyong piso ang halaga po noon. Pero wala silang ginawang hakbang para maimbestigahan ito at ang presidente pang nagsabing may anomalya, meron siyang nakikitang mali doon sa flood control projects na ito na dihamak na mas malaki ang perang pinag-uusapan para sa issue doon kay Vice President Sara Duterte. Trilyones bilyones. Ako'y nananawagan din sa ating bagong hirang na Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Tan Marcoleta, na kung maaari, yaman din lamang na ang Pangulo na nagsabing may anomalya rito, baka naman po pwedeng i-prioritize na ito at imbestigahan na itong mga kontratista. Correct. Nandoon na rin, very relevant na rin yan doon sa inihain ng panukalang batas ni Senator Chis Escudero na pinagbabawal ang mga kamag-anak ng mga congressman at senador na mangontrata sa gobyerno hanggang Patay sa kayo dyan. civil degree. Ibig sabihin, tiyo, tiya, pinsan, oo, anak, ama, asawa, ay hindi pwedeng mangontrata. Napakaganda po yan. Dapat po yan ang pinagtutuunan ng pansin. Hindi itong pagpamumulitika ng impeachment. Alright. Attorney, siguro sige. Bago ako magkomento, pagpatuloy muna natin. Sige. huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang huling mensahe ko po sa kanila ay tayo po ay may saligang batas. At sa ilalim ng saligang batas ay ang magbibigay ng interpretasyon kung ano ang batas at kung may kalabisang ginawa ang mga ahensya ng gobyerno, including the two other branches, the legislature and the executive, ay ang Korte Suprema. Correct. Kung hindi po tayo susunod sa saligang batas, kung sasalangsangin po natin ang mga provision nito, ay hindi po maganda yan sapagkat mawawala po yung rule of law. We will all descend into chaos na kanya-kanya na lamang interpretasyon ng batas. Huwag po nating hayaang mangyari yan. Let us always respect the rule of law
kahit hindi po yan sang-ayon sa ating paniniwala. Yan lang naman po ang susi sa isang maganda at mature na republika. Correct. Tama po dyan si Attorney Topacio. Kasi po, nakakatakot itong ginagawa nila ni Hontiveros, Kiko at Bam Aquino dyan sa Senado. Na nakakalungkot dahil sila po yung nangunguna sa pagkontra. Excuse me po. Sa pagkontra sa desisyon ng Korte Suprema. Mantakin mo po, immediate executory, dapat ipapatupad na po ito. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng kumontra pa. Dahil nagdesisyon na ang lahat ng maestrado hukom na ito ay unconstitutional. I think yung Kongreso naman, nagpala sila ng motion for reconsideration. Eh sige, mag-file kayo ng motion for reconsideration. Ang tanong po dyan, mga kabisdak, hindi kaya mapahiya sila lalo? Bakit ang lakas ng loob nila na mag-file ng motion for reconsideration samantala ang pasya lahat ng mga maestrado sa Supreme Court ay unanimous decision? Isa man lang hindi kumatig at hindi kumampi sa kagustuhan dito ng Martin Romualdez dahil sa Kongreso. Lalo po silang mapahiya at lalo pong makikita ng taong bayan na itong mga to ay talagang hindi titigil hanggat hindi mapabagsak ang mga Duterte at ang mga ito ay hindi sumusunod sa kautusan ng Korte Suprema. Maniwala man kayo sa hindi, magiging resulta pa rin yan, unanimous decision. Hindi mo pwedeng babaliktad ng decision yung 13 maestrado na sinabi na nila unconstitutional at kailanman ay walang jurisdiction yung Senado sa naturang articles of impeachment. Kaya dapat ito ay ideklarang unconstitutional. At kung gusto po ninyo mag-file ng impeachment muli na sa tingin po ng mga kongresista ay karapat-dapat ma-impeach si Vice President Inday Sara, better luck next time. Sabi nga ho ng Supreme Court, February 6, 2026, o doon po kayo magsampa ng reklamo. At tama din dito si Attorney Ferdinand Topacio. Ang dapat pagtuunan nating ng pansin, billions of billions, trillions of trillions na pundo ng bayan, ni minsan, hindi po natin makikita saan po ito napunta. May mga project, puro naman multo, ghost projects. At inamin din yan, Bongbong Marcos, na guni-guni lang daw yung flood control. Lalo na po ngayon, mga kabisdak, na talagang manggalaiti ka dito sa gobyernong ito. Mantakin mo, nakakalula na po ang utang ng Republika ng Pilipinas. Mantakin mo yan. Pumasok itong Marcos admin, nasa 12 trillion lang ang utang ng Pilipinas. So ngayon, kalahating termino na niya, umabot na po ng 17.27 trillion na ang utang ng Pilipinas. Kung susumahin natin sa kanyang kalahating termino na pagka-presidente ay almost mga 5 trillion na. 5 trillion na ang inutang nila. Na tayong mga Pilipino, bawat isa sa atin, meron tayong utang na 153,000 pesos na hindi natin inutang ng mga buhaya. Ang nakakalungkot dyan, walang proyekto po silang ipapakita. Walang proyektong ipinakita, walang infrastructure projects, walang big tickets projects. Yan ang problema eh. Dapat dito natin pagtuunan ng pansin. Trillion pa itong pinag-uusapan natin eh. Samantala itong kay Vice President Inday Sara, alam na po natin, ito ay politically motivated lamang. Walang katuturan, puro maritis ang mga akusasyon. Mga resibo, mga galing Quiapo, Ricto. Pero ito po, ito ang kailangan ng sambayanang Pilipino na dapat masagot po. Bakit ganito na ang utang ng Pilipinas masyadong lumobo? Walang pandemya ho. Walang infrastructure na ginagawa ang gobyernong Marcos. Puro akap, AX tupad. Iimbestigahan po dapat ito. Kaya tama yung sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio. Total, nandiyan naman si Senador Marcolita, Senado, Blue Ribbon Committee. Dapat ho ay imbestigahan po talaga ito. Sa bagay, sabi naman ni kung Marcolita, ang challenge ni Bongbong Marcos ay tinatanggap niya. Challenge accepted. So ngayon, ang babanggain po dito ni Attorney Marcolita, Senador Marcolita, sa Blue Ribbon Committee, ay yung mga kampo ni Romualdez dyan sa Kongreso. At abangan natin, pag mag-umpisa ang Blue Ribbon Committee, sino kaya yung unang kakanta?
May kasama pa yatang sayaw na tsa-tsa. Iyan ang aabangan natin. At alam ko, palaban si Senator Marcolita, binoto natin lahat yan, mga Duterte. This is the time na ipakita ni Senador Marcolita ang kanyang bagsik, ang kanyang pagkamagaling, matalino na abogado diyan sa Senado. Siya po ay Blue Ribbon Committee po ngayon, chairman. Iyari kayo. Isama na rin po itong mga senador, no, na kumukontra sa kautusan ng Supreme Court dahil nakakahiya po ito sa karating bansa na Supreme Court hindi nire-respeto. Anong klaseng mga tao, anong klaseng mga mambabatas meron sa Pilipinas. Kasi gusto po nila madibolis ang mga Duterte. Kasi gusto po nila masaktan si Inday Sara. Gusto po nila makonvict si Inday Sara para hindi na makatakbo sa susunod na presidential election 2028. Malapit na yan. Pero hindi eh. Ang taong bayan ay mahal ang mga Duterte. Si Inday Sara pa rin ang sinisigaw. Kagaya ho nito. Itong Okta, kahapon nagpalabas ho ng katakot-takot na survey. Hindi ko na nga ho kinuha, animal. Naglabas yung Okta ni Bongbong na si Inday Sara daw bagsak ang rating. Si Bongbong daw ay tumaas ang rating, pati si Tambaloslos. Animal. Saan banda? Taas yung rating, yung utang ng Pilipinas. Ang laki na, baon na tayo. Ito po ang tunay na survey. Dinumog po si Vice President Inday Sara dyan sa Kabisayaan. Tingnan nyo po kung sino yung bumagsak sa survey. Panoorin po natin, Finally, she's here. Ayan na, inaabangan si Inday Sara, The Vice President of the Republic of the Philippines. Hmm. Welcome, Sarah. Sigawan na, Sigawan. Sarah Geronimo. Tingnan mo, sigawan mga tao, Kay Bongbong walang ganon. Ito yung presidente. Talagang pinagkakaguluhan si Inday Sara. Pinagkakaguluhan si Inday Sara dyan. Sigawan na. Wala, buhay pa rin. Meron pa rin Duterte magic. Uy, wala yung open? Yan si Vice President Inday Sara yan. Yan, Ari pa na yan, si mo. Inday yan. Or ito yata Uy, sa where ano. are you, Sarah? Duterte. Ito sa primero? Ala si Kati Ayan na, Sigawan sila, Yan ba yung bumagsak? Yan ba yung nasira nila? Sarah! Grabe sigawan yung mga tao. Pinagkakaguluhan, Inday Sara. May kasama pang tilian. Grabe, tayong balahibo mo dito. Ito yung hindi wala sa kay Bongbong Marcos. Yung mga tao ba nagtitilian, nagsisigawan, kumbaga sabik na sabik makita itong si Inday Sara, mga Duterte, ito yung wala sa kanila. Ito yung bumagsak sa rating. Ito yung gusto nyong pabagsakin. Putang taong bayan ang kalaban ho ninyo dito. At maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Yung pagka-presidente ni Inday Sara, umuumang na. Kumbaga ang hinihintay na lang ho natin dito panahon. Ang mga tao ngayon nakapag-desisyon na. Na ang kailangan na susunod na presidente ay si Inday Sara. Hindi na po yan mabubura ni Romualdez, mga Marcoses, na ang next president ay si Inday Sara. Dapat nga yung 2022, presidente yan Pinagbigyan lang yung pamilyang Marcos na akala ni Inday Sara mga matitino. Yung pala mga masasamang budhi, mga walang utang na loob. Ito yung patunay. Ang Pilipino gising na. Gusto pa rin nila ang mga Duterte. Katakot-takot na paninira, pero bakit ganyan? Sigaw pa rin nila, Duterte, Duterte. Dahil mahal nila ang Duterte. Wala na Itinadhana talaga kay Vice President Inday Sara
ang pagka-presidente ngayong 2028. Kahit gumastos pa muli si Tambaloslos ng 150 million next year, February, para ma-impeach si Vice President Inday Sara, hindi na ho po yan uobra. Nakita nyo? Hawak na ninyo lahat ng kongresista. Pero ano nangyayari? Kinampihan pa rin si Inday Sara ng Panginoon. Huling pasya pa rin ay nasa Supreme Court. Ngayon sa Senado, lalo na. Lahat ng mga may hawak na committee dyan sa Senado, Duterte Black. Hawak ng Duterte ang Senado, yun ang patunay dyan. Kaya, gigibain ninyo si Inday Sara, kalimutan nyo na lang yan. Mas maganda pa, habulin po ninyo yung totoong mga kurakot dyan sa Kongreso. Kung sino yung mga kontraktor na yumayaman ng dahil sa mga proyektong mga bugos. Ghost project, aminado naman dyan si Bongbong Marcos. O heto partner, ito ang patunay na ang Pilipinas ay Duterte pa rin. See you po mamaya muli alas 8:30 live commentary dito sa Bisdak Pilipinas.